Andito tayo ngayon mga kaibigan sa bayan ng Paracale. Pupuntahan natin ngayon yung bahay ni Annabel. Yung na-vlog natin nung nakaraang araw na dalaga na maladiwata ang ganda. Ayan. Pupuntahan natin sila ngayon. Gusto kong makausap yung tatay ni Annabel. Kaya pupunta tayo dun ngayon. Samahan nyo kami mga kaibigan. Titingnan din natin yung sitwasyon ng bahay nila. Gusto ko rin makilala yung ibang mga kapatid ni Annabel. Tao po. Tao po. Ay, magandang hapon. Ako si Kuya Kulas. Ako yung nag-vlog doon kay Annabel. Dito yung bahay niya? Oo. Tuloy kami. Ikaw yung panganay niyang kapatid? O, nakan si Annabel? Ay siya. Hello. Magandang tanghali sa inyo. Upo po kayo. Ito pala yung bahay niyo. Ito po. Ito po. Ayan mga kaibigan. Ito pala mga kaibigan yung bahay nila. Si Papa niyo nasaan? Nagtatrabaho po. Nagtatrabaho. Ay wait, bigyan ko kayo ng mic. Ako na, lagay ko. Ayan. Nagtatrabaho. Saan nagtatrabaho? Doon po sa bahay namin. Malayo ba? Malapit na po din. Oo. Okay. Magpapaalam muna tayo yung mga kaibigan sa papa nila. Kasi gusto din natin siyang makausap. Dahil bilang respeto sa magulang nila, sa papa nila, magpapaalam tayo. Puntahan mo to si papa mo. Nahihiya daw po. Nahihiya? Opo. Okay. Sige, puntahan ko na lang doon mamaya. Kasi kailangan natin na makausap muna si papa nila para magpaalam tayo sa papa niya bago tayo mag-vlog dito. Nakausap na namin si papa niya. Dito ka muna, Dito ka muna. Nakausap na namin si papa niya. Ayan, payag naman siya na mag-vlog dito. Payag naman siya mag-vlog dito sa bahay niya. Ito pala yung bahay nila mga kaibigan. Pawid lang yung bubong. Tapos ito yung higaan nila. Ito na yung higaan nila. At saka dito yung kusina nila. Ayan. Ito na po yung bahay nila. Dito kayo lahat natutulog. Opo. Sa anong ito? Tabi-tabi na kayo dyan? Kasya ba kayo dyan? Pinagkakasya po. Nagkakasya. Nagpunta tayo dito kasi gusto nating makausap yung papa ni na Annabel. Gusto natin silang ipagpaalam ng maayos na ibablog natin. Ngayon ay nagkausap na kami ng papa nila. Ayaw na pong humarap ng papa nila. Kasi ang katwiran niya ay nahihiya na daw po kasi siya. Teka, sobrang init. Doon tayo sa labas. Dito tayo sa labas. Dito. Kasi sobrang init. Ito pala. May nag-vlog na sa kanila mga kaibigan. Di ba? Sabi ninyo. Ngayon, ang sabi pala nung tatay nila, ang pangalan po nung tatay nila ay si Kuya Wawi. Kalayaw niya ay Wawi. Ngayon nagkausap po kami, mabait yung tatay nila. Nung nakaraan daw na may nag-vlog sa kanila, ang sabi niya sa akin,
ay siya mismo yung nagpahinto na i-vlog na sila. Gawa nga ng daw, siya daw ay maraming kaibigan. Marami siyang kaibigan. Madalas nasa inuman siya. Nakakahiya naman daw sa mga tutulong kung tutulungan siya pagkatapos ay nakikita siya ng tao dyan na nagiinom-inom. Siyempre, ang iisipin daw po ay baka pinag-iinom niya yung pera na itinutulong sa kanila. Kaya nagpahinto sila sa pagpapablog. Yun yung paliwanag po sa akin ni Tatay Wawi. Pero ang sabi naman po niya, kung tutulong daw tayo, okay naman daw, dito na lang daw po sa kanila. Hindi na daw po siya sasali. Gawa nga ng yung kalagayan niya. Hindi daw po niya naiiwasan yung mga barkada niya. Pero masipag naman pala si Papa niyo. Masipag po. Oo, sa pagkain, hindi naman siya nagpapabaya. Oo, kasi sabi naman niya, nagiinom naman siya. Kada may sahod siya, ibinibili naman niya ng budget muna bago nagiinom. Ang problema nga lang, itong bahay niya daw ay hindi niya maayos. Kasi siyempre, ay mahirap din ang buhay. Kulang din sa sweldo, maliit din naman ang sweldo, kaya hindi niya naipapayos. Pero plano din daw po talaga niya itong ipaayos. Ayun mga kaibigan, yung napag-usapan namin ni Tatay Wawi. Pero payag po siya na i-vlog natin sila para na lang daw po sa kanila. Kumusta kayo dito? Okay naman po. Okay naman. Ito si... Ano ang pangalan nito? Princess po. Princess. Ayan. Ito po yung panganay sa'yo. Opo. Bali pang ilan kang panganay? Pangatlo po. Pangatlo ka. Tapos sumunod na ito. Hindi po, may isa pong babae. May isa pa. Sumunod sa'yo. Nasaan yun? Sa bakery po nagtatrabaho. Oo mga kaibigan. Ito ngayon yung sitwasyon pala natin dito. Ito si anong pangalan mo? RJ po. RJ. Nag-aaral ka? Hindi na. Hindi ka nag-aaral. Pero hanggang anong grade ka? Grade ka lang po ang nito. Grade 2? Pero ilang taon ka na? 12 po. Dapat nag-aaral ka. Ba't di ka na napasok? Wala po. Walang pampaaral. Walang pampaaral. Kasi madami sila. 6 dito, 6 kayo nandito. Tapos, wala naman nag-iintindi sa inyo, si Papa nyo lang. Kapag lalaki po kasi ang naiiwan talaga sa mga anak, siyempre lalaki yan, hindi naman yan maalaga katulad ng mga ina. Ang alam lang yan, magtrabaho, pag bumili ng pagkain, ganun lang. Pero sa pag-aasikaso sa mga anak, siyempre mahina ang lalaki dyan sa mga ganyang sitwasyon. Kaya naintindihan ko na din kung itong mga sila ay nagkakawatak-watak. Hindi naman po sila makatulog dito gawa ng maliit yung tulugan nila. Pagka nagtabi-tabi sila, halos hindi na kayo kasya. Pang-pito yun si Papa nyo na natutulog dito. Kaya hindi kasi sila dito na matulog lahat sa maliit na papag niya. Kailan kayo nagsimula na makatulog sa ibang bahay? Nung nag-alis po si Mama. Anong 3 years na? Princess ano? Nagpas na po. 4 years na. Simula nung umalis si mama nyo, kung saan na kayo nakikitulog. Ikaw doon sa tiyuhin mo. Ito naman doon sa Barkada. Sa barkada. Oo. Sana nga po may makatulong po sa amin na maayos po yung bahay namin. Para po sama-sama na rin po kami sa isang bahay. Sana po rin may maayos din po kaming CR. At yung bibisan din po ang problema. Oo nga naman, kapag dito sila tumira kasama ng mga kapatid nila, wala silang maayos na mabihisan man lang. Kasi pag itong bahay nila, open yung likod. Ayun, may mga butas doon. May mga bahay ba doon sa likod? Oo. Kaya kung bibi sila dyan, lalo mga dalaga na sila, wala man lang silang mataguan dito sa bahay.
Sa CR naman, wala rin. Ano? Mhm. Oo. Kaya mahirap nga naman kung dito sila titira. Pero, Sama-sama na kayo. Oo, hindi na kayo kung saan-saan makikitulog. Ano? Kasi nga naman po mga kaibigan, ay mahirap yung sitwasyon na kung saan-saan nakikitulog. Ano? Paulit-ulit na ako sa ganong sitwasyon. Kasi talagang yun ang mahirap. Itong bahay nyo, ganito na ba ito dati? Hindi po. Maayos po ito dati. Nung nawala lang po si mama. Yun din po. Nawala lang. Bakit nung simula nung mawala si mama mo, hindi na din Hindi na rin po nagating si Papang ayusin. oo. Pero dati nung magkasama sila, okay Ayos naman. po ito. Malaki nga po ito. Malinis po. Oo. Ayun ang hirap mga kaibigan kapag nawala yung ilaw ng tahanan.